Pinag-uusapan po ngayon etong kadramahan ni Mr. Padilla. May sinabi dito the fakery of this man is revolting. Nga naman kasi, yun pong issue ng mga guro. Galit na galit daw yung mga guro kay Attorney Claire Castro, kay Ase Claire Castro. Yun daw yung mga guro na pabor sa EJK dati at nagpo-post pa daw yung mga yan. Tungkol sa EJK. At natural, nabasa yan ng mga estudyante, yung ilan dyan. So, ang ibig sabihin lang, two-faced etong mga ito. Kakaiba. Tapos ngayon, galit na galit kayo. Natumbok ba kayo ni Attorney Claire Castro? Anyway, balikan natin si Padilla. Ito daw yung senator na patuloy ang pag-defend sa mga criminal behavior ni Sara Duterte and her intolerable siblings who threatened the life of sitting president, the First Lady and former Speaker of the House. As if this wasn't enough to defend, he defends the Vice President who is accused, accompanied by hard evidence of the misuse of Filipino taxpayers' money. So ayan po si Mr. Padilla. At ngayon ay umiiyak. Ngayon ay tila ba depressed? Tila ba pero parang totoo yung kanyang pag-iyak. Siya rin daw, eto rin daw yung senator na mukhang tahasang itinatanggi kahit obvious na tinulungan niya si Bato makatakas. Siya rin yung senator na madalas magsabi na pag may kaso ka ay harapin mo. Pag may pananagutan ka sa batas ay harapin mo. Pero yung mga nasa paligid niya, yung mga kaalyado niya, yung mga taong hindi humaharap sa batas. This is the same senator who worked along with other senators in bringing the Senate institution into disrepute noong nakaraan, di ba po, kung gaano kagulo ang Senado. At itong isang ito, sigurado ay instrumental sa kaguluhan na yan. O ngayon, nag-iiyak itong si Mr. Padilla tungkol nga dito sa panibagong shooting incident sa isang eskwelahan sa Mindanao. Hindi po ito magiging parang isang bagay na pipikit na lang yung mata natin. Sino may sabi kasing ipikit mo mata mo? 'Di ba? Gumawa kayo ng hakbang, gumawa kayo ng paraan. Hindi daw ito isang pangyayari na hahayaan na lang niya. Maganda yan. Sige, dahil totoo po itong nangyayari sa mga mata natin. Kasi parang napaka-timely naman na itong mga ganitong pangyayari. Sabi nga ng isang social media personality. In time yung parang alam mo na nasukul na si Sara Duterte tapos eto mga ganitong klaseng pangyayari ay maglalabasan naman. Mangyayari. Katulad na itong shooting na ito. Panahon na daw para aksyonan yung mga batas na may kinalaman sa ating kabataan at social media na ginagamit ng ating mga kabataan at nakaka-influensya daw ito sa kanila para nga makagawa sila ng mga ganitong klaseng karumal-dumal na pangyayari. Anong ibig mong sabihin? Social media talaga? Ay di kasama dyan yung social media na napanood nila yung dating presidente. Napapanood nila yung kawalang hiyaan ni Sara Duterte. Napapanood nila yung kabastusan at tapang-tapangan na akala mo yung mga untouchable na itong mga katulad ni Baste Duterte at Pulong Duterte. Ikaw din, kasama ka na dyan. Napapanood ka ng mga kababayan natin na akala mo ay untouchable ka dahil number 1 senator ka. Na akala mo, ikaw ang pinakamagaling sa Senado. Siguro, di ba, iisipin ng mga batang hindi ganun katalino, hindi ganun o hindi masyadong nag-i-excel sa klase na pag napanood nila si Mr. Padilla, kaya palang mag-angas-angasan kahit bobo at walang dunong. Siguro ganyan ang iisipin ng mga kabataan ngayon. Tama.